Hello po sa lahat po ng mga Donbell fan at sa lahat ng mga bashers ng Donbell, dahil may panibago tayong updates kung saan may mga headlines po ngayon na yung Donbell tickets para sa kanilang Tayo sa Wakas ay bagsak presyo na. At dahil po para sa mga bashers, ito po ay isang bad news. Pero makikita natin mamaya kung bakit ginawa ito ng Star Cinema. So yun yung ating pag-uusapan, no? Para at least malinaw po sa inyo. Kasi marami nagpapakalat na parang binabaan yung presyo dahil nga daw ngayon pa lang ginijinx na nila parang mapaplop daw yung movie. Kaya naman nandito tayo para ipagtanggol si Donnie at si Belle. So syempre bago yan, Pangilinan at Belle Mariano, kasi puspusan na po ang kanilang mga pagpo-promote, yung kanilang mga mall tours para sa kanilang nalalapit na movie na Tayo sa Wakas, kung saan ito po ay mapapanood ngayong May. Talagang marami po mga Donbell fan ang super duper excited. Meron pa nga nagko-comment sa comment section na talagang sinasabi nila na pinag-ipunan po nila yan, lalo-lalo na po yung mga talagang masasabi nating less fortunate. At the same time, yung mga kababayan natin nasa ibang bansa na minsan umuwi pa sila ng Pilipinas para dito sila manood kasama ng kanilang pamilya. So ganun nila kamahal si Donnie at si Belle. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaayon yung mga ganitong sitwasyon, kasi meron pong mga usap-usapan ngayon sa social media at entertainment world na ginawang hakbang para sa bagong pelikula ni Donnie Pangilinan at Belle Mariano na Tayo sa Wakas. So maraming mga fans ang natuwa matapos i-anunsyo na magkakaroon ng discounted tickets prices sa iba't ibang sinehan sa buong bansa. Sa panahon ngayon na ramdam ng mga maraming Pilipinong hirap sa buhay, malaking bagay para sa mga moviegoers ang pagbaba ng presyo ng tickets. Pero hindi ito naging maganda sa pandinig ng mga bashers. Sinasabi nila na kaya daw bagsak presyo yung movie tickets dahil inaasahan daw nitong mga bashers na ito na walang manonood nito pong Tayo sa Wakas. Pero ayon sa ulat, naging posible ang special ticket pricing bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-33-year anniversary ng Star Cinema. Hindi nagdalawang isip umano ang company na Donnie at Belle na suportahan ng hakbang upang mas maraming taong makapanood ng kanilang inaabangang pelikula. Para sa maraming netizen ay napakagandang desisyon nito, lalo na't mahal na ngayon ang gastusin sa pagkain, pamasahe at iba pang pangunahing pangangailangan. Marami kasi ang gustong manood ng sine ngunit nagdadalawang isip dahil sa taas ng presyo ng movie tickets. Kaya naman nang marinig ng fans na may murang presyo para sa Tayo sa Wakas, agad silang na-excite. Ayon naman sa inilalabas na impormasyon, iba-ibang presyo depende sa mall at location. Sa ilang sinihan sa Metro Manila, bumaba umano ang presyo na humigit kumulang 275 hanggang 290 pesos, habang mas mababa naman sa ilang probinsya. May mga sinihan pa na nag-o-offer ng tickets na nasa 200 pesos lamang. Hindi may kakailan na malakas ang tambalang Donbell at sa kasalukuyang henerasyon. Sa dami ng kanilang mga supporters at halos bawat kilos nila at bawat project ay sinusubaybayan online. Kaya naman marami ang naniniwalang magiging blockbuster ang Tayo sa Wakas, lalo pat bukod sa kilig, may emotional ding kwento itong ihahatid. Sa social media, trending agad ang balitang discounted ang tickets. Maraming estudyante at young fans ang natuwa dahil mas kaya na raw nilang manood ng paulit-ulit, at may ilan pa nga nagsasabing mas makakapag-banding sila ng barkada at pamilya dahil hindi nagaanong mabigat sa bulsa ang panonood ng sine. Of course, meron din mga netizen na pinuri sina Donnie at Belle dahil tila naiintindihan di umano nila ang sitwasyon ng kanilang fans. Sa panahon kasi ngayon, hindi biro ang gumastos para sa entertainment. Kaya para sa marami, ang simpleng pagbibigay ng murang ticket ay malaking appreciation na yun para sa mga supporters. Tandaan natin, napakataas po ng mga bilihin ngayon. May mga chance na imbis na manood ng sine ang ilang mga tao, ilalaan na lang nila yun sa pagkain. Pero dahil nga mahal ng Donbell fans ang kanilang iniidolo, kaya naman yung news na ito ay naging isang positibong news. Pero hindi sa mga basher, 'di ba? May mga sa panahon kasi ngayon na talagang hindi rin may iwasan na ikumpara ng iba ang sitwasyon ngayon sa mga nakaraang taon kung saan matumal minsan ang sinihan dahil sa streaming platform. Maraming tao ang nasanay na lamang na manood sa bahay gamit ang Netflix o iba pang online apps. Kaya para sa ilang observers, malaking tulong ang pagbaba ng presyo upang maibalik ang excitement
excitement ng mga tao sa movie experience sa loob ng sinihan. Ayon sa ilang entertainment analysts, mahalagang hakbang ito para muling buhayin ang industriya ng pelikulang Pilipino. Kapag mas affordable ang tickets, mas maraming tao ang may ingganyong manood, at kapag mas maraming manonood, mas lumalakas ang suporta sa local films. Kasi kung matatandaan po ninyo, talagang grabe po kasi yung pagtaas ng presyo ng tickets, 'di ba? May mga place na parang 350 pesos, and then may mga lugar naman na talagang grabe yung price, overdue for yung price nila. Kaya minsan, imbis na aabangan ng mga moviegoers, mas inaabangan na nila ngayon sa streaming platform. And I think this is the best way para talagang muling sumigla, 'di ba? Ayon sa mga ilang entertainment analysts nga na talagang mas marami pong susuporta, at isa rin sa dahilan kung bakit mas mataas ang anticipation sa Tayo sa Wakas ay dahil sa chemistry ni Donnie at Belle. Simula pa lamang nung una silang nagtambal, marami nang kinilig sa kanilang sweetness at natural na closeness on screen. Kaya naman bawat eksena nila sa teaser at trailer ay agad na nagba-viral online. May mga fans din na nagsasabing mas matured na ngayon ang tambalan ng Don Bell kumpara sa kanilang mga naunang proyekto. Mas emosyonal at mas malalim umano ang tema ng kanilang bagong pelikula. Kaya marami ang umaasang mas mapapabilib pa nila ang publiko sa kanilang acting performances. Hindi rin may kakailan na malaki na ang naging impluwensya ng Don Bell sa Gen Z. Sa TikTok, Facebook at X, kaliwat kanan ang mga edits, fans posts at countdown tungkol sa kanilang pelikula. Ang ilan pa nga ay nag-organize sa mga black screening upang sama-samang suportahan ang tambalan. Samantalang lalo pang nadagdagan ng excitement ng fans nang kilalanin din sa Cine Expo 2026 ang pelikulang Meet, Greet and Buy, kung saan kabilang si Bel Mariano sa cast na iuwi ng pelikulang ilang parangal kabilang ang box office ensemble ng Top Grossers Award. Para sa mga supporters ni Bel, patunay ito na lalo pang lumalawak ang kakayahan ng aktres pagdating sa pag-arte. Hindi na lamang siya nakikita bilang love team at star, kundi isang seryosong artista na kayang gumawa ng iba't ibang roles. Ganito rin ang tingin ng marami kay Donnie Pangilinan. Bukod sa pagiging gwapo at charming, marami na rin ang nakapapansin ng improvement niya sa acting. Sa bawat proyekto, mas lumalalim umano ang kanyang emosyon at delivery sa mga eksena. Marami rin yung mga fans na natuwa dahil sa nananatiling humble ang Don Bell sa kabila ng kanilang kasikatan. Sa mga interviews at public appearances nila, madalas silang nagpapasalamat sa kanilang supporters, kaya naman mas lalong minamahal ng publiko ang kanilang tambalan. Habang papalapit ang showing ng Tayo sa Wakas, mas tumitindi rin ang excitement online. Marami nang agad na nagpaplano kung kailan sila manonood, ang iba kung kailan yung first day first show, habang ang iba naman ay balak manood ng higit sa isang beses upang suportahan ang pelikula. So, dahil dyan, talagang inaasahan talaga natin na pinapatunayan dito na talagang may mga ways naman talaga para to bring back the glorious days ng mga big screen kasi 'di ba may mga directors and mga producers na parang ayaw na nilang mag-produce ng movie dahil sa sobrang tumal, at parang dahil ngayon talagang mas gusto po ng mga tao na manood na lang sa streaming platform. Pero iba pa rin kasi yung experience kapag sa big screen ka nanood, lalo na't pagkasama mo yung pamilya. Kaya naman kita-kita po tayo sa big screen, no, at sa mga sinihan na sa darating na May 30 or 31 para po mapanood natin yung Tayo sa Wakas. Mr. Donnie Pangilinan and Miss Bel Mariano, handang-handa na gaba sa malaking pagbabagong magaganap, no? Si Mr. Donnie Pangilinan and Miss Bel Mariano po ang nag-set ng record na ito. Kaya naman ito po yung ating pag-uusapan sa ating pong video for today. So, bago yan, of course, si Pangilinan at Bel Mariano, o mas kilala bilang Don Bell, matapos silang opisyal na magkakaroon silang The Road to Wakas Mall Tour para sa kanilang pinakabagong pelikulang Tayo sa Wakas. Iniikot ngayon ni Donnie at ni Bel Mariano ang buong Pilipinas, no? Para po, kasi bukod sa excitement ng fans para sa inaabangang pelikula, mas lalong naging emosyonal ang publiko dahil sa revelasyon na ito. Umano muna ang magiging last project nila for now na dalawa bilang love team. Sa loob kasi ng 4 na taon, naging isa ang Don Bell sa pinakamalakas at pinaka-popular na Gen Z love team sa bansa, mula sa kanilang breakout success sa His Inter hanggang sa sunod-sunod na project endorsement at sold-out fan events. Hindi may kakailang naging malaking bahagi sila ng modernong pop culture sa Pilipinas.
Ngunit ngayon, tila handa na silang pasukin ng isang bagong yugto, isang yugto na saan mas uunahin nila ang personal growth at individual career kaysa manatili sa tradisyonal na sistema ng lab team culture. Parang sinasabi nila rito na si Mr. Donnie Pangilinan and Miss Bel Mariano ay gusto na rin kumawala. Kumawala sila doon po sa sitwasyon na kung saan ay talagang parang ipit na ipit sila, di ba? Parang wala nang paglago, di ba? So ayon po sa ulat ng ABS-CBN Corporate, nagsimula ang nationwide mall tour ng Don Bell para sa pelikulang Tayo sa Wakas na ipapalabas sa mga sinihan this coming May 27 pala to, May 27, 2026. Dinagsa ng fans ang mga mall appearances ng tambalan sa Zamboanga City, Antipolo at Bulacan bilang bahagi ng promo activities para sa pelikula. Kasabay nito ay binuksan na rin ang advance ticket sales sa opisyal na website ng pelikula na tayosawakas.com. Ayon sa ulat, maaari ring makita roon ng fans ang exclusive content updates sa participating cinemas at mga susunod pang events kaugnay ng pelikula. Kabilang sa mga susunod na mall tour stop ang Cotabato, Pampanga, Cavite, Cebu, Iloilo at Bacolod, at dahil dito inaasahang lalo pang lalakas ang excitement ng fans sa mga susunod na linggo bago ang nationwide release ng pelikula. So inaasahan po natin na makikita natin at mapapanood natin ito pong si Miss Bel Mariano at Donnie sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas kasi iniikot po nila yan eh. Bukod po dun sa pagbagsak presyo ng kanilang tickets, ang dami pa po nating mga more exciting events na mapapanood po natin si Bel at si Donnie. Parang sinusulit nila yung ganitong pagkakataon, 'di ba? Bagamat dapat sana excitement lamang ang nangingibabaw sa pagbabalik pelikula ng Don Bell, mas naging emosyonal ang usapan nang aminin ng dalawa na Tayo sa Wakas ang magiging huling proyekto mula bilang on-screen tandem. Sa panayam kasi nila sa podcast ni Miss Bianca Gonzalez, sinabi ni Donnie at Bel na mutual decision nila ang pansamantalang paghinto bilang lab team upang mag-focus sa kaning individual growth bilang artista at bilang tao. Ayon pa kay Bel, mahalaga umano ang pagkakaroon nila ng time apart upang mas kilala nila ang sarili nila at mas mapalalim pa ang kanilang kakayahan bilang performers. Samantalang sinabi naman ni Donnie na suportado nila ang isa't isa sa bagong chapter na ito ng kanilang career. Para sa maraming mga fans kasi, ito isa sa pinaka-mature na desisyon ginawa ng isang malaking lab team sa modernong panahon ng Philippine showbiz. Ayon sa feature na article ng Mega Asia, malaki ang papel ng Don Bell sa pagbabago ng paraan ng pagtikin ng publiko sa konsepto ng lab team sa Pilipinas. Kasi sa tradisyonal na nakasanayan natin sa local entertainment industry, na kapag naging matagumpay ang isang lab team, inaasahan nating magtatagal ito ng maraming taon at madalas ay ini-expect fan ng fans sa magiging totohanan ng relasyon ng mga artista sa likod ng kamera. Pero sa kaso naman ni Donnie at Bell, tila iba ang direksyong pinili nila. Sa halip na manatili lamang sa comfort zone ang kanilang tambalan, pinili nilang magpahinga muna bilang lab team upang magkaroon ng pagkakataon silang lumago bilang individual artist. Para sa maraming observer, malaki kasing desisyon nito no? Dahil pinapakita nitong hindi kailangang ikulong isang artista ng kanyang sarili sa isang permanenteng lab team formula. Kasi parang sa ngayon, parang hindi na rin talaga uso yung lab teams, diba? Although, napakalakas din kasi kapag ikaw po gusto mo talaga makilala bilang isang artista, kailangan mo magkaroon ng lab team. Lalo na sa Pilipinas, diba? Kasi gusto natin yung pakiramdam na tayo ay kinikilig, no, sa isang lab team. Pero kakaiba yung naging desisyon nila, diba? Pero gusto lang nating linawin ng paghihiwalay na ito hindi dahil sa mga misunderstanding or third party issues or whatever, or nag-away ba sila, magkagalit sila, hindi na okay yung kanilang samahan. Hindi po, nakita naman natin that they're really close at sobrang sweet nila sa isa't isa, diba? So sa loob ng maraming dekada, naging pundasyon ng Philippine industry ang lab team culture mula kila Nora Honor, Tirso Cruz III hanggang kina Catherine at Daniel Padilla, na malaki rin ang naging papel ng romantic pairing sa tagumpay ng maraming artista at proyekto. Gayunpaman, kasabay ng pag-usbong ng social media ay mas naging intense rin ang attachment ng fans sa kanilang iniidolong tambalan. May mga pagkakataong umaabot ito sa para-social relationship kung saan tila inaangkin na ng fans ang personal na buhay ng celebrities. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming netizen at industry observer ang pumuri na naging desisyon ng Don Bell. Para sa kanila ay pinapakita nito maaaring maging successful ang isang tambalan nang hindi kinakailangang itali habang buhay ang dalawang artista sa isa't isa. Bukod sa real life implication ng kanilang desisyon, marami rin ang excited sa mismong pelikula dahil
dito raw ang pinaka-mature project ng Don Bell hanggang ngayon. Sa pelikula, ginagampanan ni Donnie at Bell ang karakter nila Cisco at Cheska, isang couple na dadaan sa iba't ibang yugto ng relasyon ng buhay. Ayon pa sa mga teaser at trailer na inilabas, mas seryoso at emosyonal ang tema ng pelikula kumpara sa kanilang mga nakaraang romantic projects. Marami na nagsasabing nila sumasailalim din ang kwento ng pelikula sa tunay na sitwasyon ng tambalang dalawang taong kailangan mag-grow bilang individual kahit mahalaga sila sa isa't isa. And of course, syempre po, dahil dito ay isa rin sa pinakamalaking dahilan ng excitement ng publiko ay ang pakikipagtulungan ng Don Bell sa blockbuster director na si Miss Cathy Garcia Sampana, kasi kilala naman si Direk sa paghawak ng ilan sa pinakamalalaking romantic film sa bansa, kaya mataas ang expectation ng fans at chemistry at emotional depth ng pelikula. Para sa maraming fans, tila ito ang coming of age project ng Don Bell. Isang pelikulang hindi lamang tungkol sa kilig kundi tungkol sa paglaki, pagbabago at pagtanggap na minsan kailangan maghiwalay ng landas upang mas maging mabuting version ng sarili. So, hindi naging madali, no, para kay Mr. David, Miss Barbie Porte, or Mr. Donnie Pangilinan and Bel Mariano mga desisyong ito, pero kailangan kasi nilang mag-out doon sa comfort zone Kailangan nilang kumawala doon po sa kung ano yung meron sila, because gusto nilang makilala kasi sila as individual, ma-recognize sila as individual, hindi as a love team. Although, talagang marami na po talagang nanghihinayang sa kanilang samahan, pero yun yung pinakamatinding desisyon na kailangan nilang gawin sa buhay nila. And I hope and I pray na talagang ito yung magsisilbing success story ng Don Bell, no? So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV, and Dareds channel. God bless everyone!